Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Ohayo, Team Leosat! Ohayo mga bro! Today po is Friday. Last day sa school ni Kuya Jake this week. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan yung school nila this month. Kasi this month po, matatapos na naman yung parang school kasi magkakaroon ng summer vacation sa mga susunod na buwan. Si Kuya Jerome ata, ngayong July 21 ata yung last day niya sa school. Si Kuya Jake, hindi pa ako sure. Ang oras po pala ngayon is 6:30 AM. Nandito ako sa baba kasi magluluto ako ng breakfast nila. Natutulog po sila sa taas pero magigising din yun sila mga around 7 AM. Yung mga sariling body clock na rin yun kasi sila. So hindi ko na ginigising talaga yung mga anak ko. Nagigising sila ng kusa. Ako yung body clock ko na sa mga around 4, 5 AM. Talagang kusa akong nagigising sa mga oras na yan. Siguro nasanay ako before doon sa factory work ko, na nagigising ako ng around minsan 3:30 AM or 4 kasi papasok na sa trabaho. Kumpanya po kasi siya ng tofu. So kailangan maagang gawin yung tofu para ma-deliver sa mga grocery. So minsan may pasok kami ng 3:30 AM, papunta na ako sa work, or minsan 4 AM. Kasi nga parang ano din nag-aano din ako. Bukod sa nagpa-packing ng tofu, minsan naman machine operator ako. Luluto ako ng breakfast for Jake. Ang request lang naman yung gabi is nuggets and yung meat koroke. Ayan. Nabibili lang naman to lahat sa Yomo Supermarket. And madali lang gawin kasi prito-prito lang. Prito-prito lang naman yan sila sa umaga. At pagkagising ni Kuya Jake, ano na din yan siya, gibundi na lang din yan siya. Hindi lang siya kailangang i-prepare. Magbibihis na yan siya ng kusa. Pag hindi ako nakapag-prepare ng breakfast, si Kuya Jerome yung nag-prepare naman. Kahit wala ako, kayang-kaya naman na nila sa umaga. Nabing ko na pala itong aking 1 cup ng water and chia seeds. 1 teaspoon. Ano to, para to sa aking heart. Kasi nga, yung isang gamot nga doon, paulit-ulit ako sa mga vlogs. Yung isang gamot po doon sa ating chemotherapy, yung Fesgo, yung ini-inject sa legs. May side effect kasi siya na hindi maganda sa heart. So, ito parang protection din natin to. Dagdag protection sa heart. And so far, parang effective naman itong 1 cup ng water plus 1 teaspoon ng chia seeds. Kasi, nung last time, okay naman yung result ng test natin sa heart. Change Change player? Change player na? Tapos na Jack tsaka si Jake? Change player naman. Nantok na si Papa eh. Kita nagising sa apa. Change player na naman. Ikaw naman ang kakain. Tapos may magulo pa oh. Saling pusa na naman. Tapos na yung kumain pa eh. Papahintin na ni Papa eh. Papahintin ni Papa, no? Dito na tayo sa second floor. Tapos na akong kumain. And yung batang makulit, ayan. Nagtalon-talon. Kung ano-ano na naman dyan sa kama. Ay, nako. Jack! Nagpatong-patong. Hindi magpatong-patong dyan sa kama. Kaya tuloy si Papang nandoon sa baba. Doon na lang daw siya matutulog. Kasi pag dito siya natutulog, katulad niyan, naghaharot si Jack. Minsan na, idlip na siya sa tulog, dinadayban siya ni Jack. Nagigising siya kasi minsan sa tiyan, nadadive sa tiyan si Jack. Kaya doon na lang daw siya sa baba matulog. Tapos nagpababa lang siya ng electric fan kasi para tipid daw sa kuryente. Kasi doon sa baba, medyo malamig kasi yung doon, yung surroundings doon sa baba. Compare dito sa taas na kailangan mo talagang mag-aircon, lalo na kapag mainit yung panahon. But anyway, kagabi ko pa to ini-start yung Osaka itinerary. Yan, kasi nga papasyal kami di summer vacation sa Osaka. So yung mga lugar na pupuntahan namin, kung anong oras kami nandoon sa mga lugar na yon, ayan, ginagawan ko na ng itinerary, ayan.
Pero hindi pa final yan. Pero, okay na yung day 1 kasi ano kami doon, 2 nights, 3 days and 2 nights kami doon. Yung pang third day namin, uuwi na kami dito. Tapos, kasama namin si Ate Jackie. Kaya, bukod sa amin, okay naman na yung hotel. Bukod sa amin, hinahanapan ko pa ng medyo malapit na hotel sa hotel namin, si Ate Jackie. Kasi may mga lugar kaming pupuntahan sa Osaka, like the USJ. Hindi naman siya pwedeng pumasok kasi doon sa loob. So, meron kaming pag-iiwan na lugar sa kanya. Tapos, in-stop ko muna kasi nasa isip ko, may nag-message kasi today sa Facebook and may nag-comment din dito sa, natin, sa YouTube natin about na sa information ng aming Dai-ichi Life Insurance. So, kinuha ko na yung lahat. Kay Ate Jackie, kay Papang, sa akin, kay Kuya Jerome, at saka kay Kuya Jake. Si Jack kasi, nagkasakit siya 2 years ago. Hindi pa siya pwedeng kunan ng life insurance kasi dapat sa loob ng 2 years, hindi ka na-admit sa ospital. So, nagkaroon din siya kasi ng Kawasaki disease. Kaya, hindi pa siya pwedeng ipasok. So, ngayong taon din, mga katapusan siguro ngayong taon, bago matapos yung ngayong taon, pwede na siyang bigyan din ng life insurance. So, at saka na namin gagawin sa mga susunod na buwan para maipasok na rin siya sa life insurance. Ang dami ko na namang daldal today kasi wala naman tayo ibang pag-uusapan today. Update lang naman about sa aking chemotherapy, diba? 6 cycle. So, ang pag-uusapan na lang natin bago ko i-end yung vlog. Ayoko na mag-update mamaya kasi baka maging genki na ako mamaya. At least ngayon nagawan ko na ng information at saka nasagot ko na yung ibang mga questions. So, yung unang-unang questions lang naman about sa life insurance is magkano. Yung sa akin po, yung binabayaran ko monthly sa life insurance, 6,934 yen. Tapos yung next question na question sa akin is about naman sa ngayon na nagkasakit ako, may binabayaran pa rin ba akong monthly? Wala na po akong binabayarang monthly mula nung na-diagnose po yung sakit ko. So, nag-stop na yung monthly ko noong February pero nakapagbayad pa po ako ng March. So, ang ginawa ng life insurance, yung binayad ko nung March, ibinalik na po nila yung sa akin. Sinabay nila doon sa 200 kalapad na binigay nila. Tapos, ayan, i-dissect na natin. I-dissect? Ano to? Parang palaka lang, science experiment. Kasi nagtatanong din yung iba kung ano yung laman ng life insurance ko. So yun nga, yung 200 lapad na receive ko, para po ata yun sa Sangdai or 3 major diseases. Yung 100 nun. Tapos yung 100 nun is para po sa sakit po ng babae. Yung sa cancer sa cervix. Basta yan, breast cancer. Basta about sa mga sakit po ng babae. Tapos meron akong 20 lapad na na-receive ko recently kasi nga na new in ako or na-admit ako sa ospital. That is for the hospitalization. Tapos, meron pa ata silang additional na 5 lapad ata kung na-surgery ako. Pero yung natanggap ko po last time is yung 20 lapad lang kasi nga na-hospitalize ako. Tapos, meron pa akong 5 lapad kung para naman ito kung nabalian ako ng buto. Tapos, meron pa siyang, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi ng agent sa akin, si Sister Christina, meron pa ata ako matatanggap na 100 kapag na-deads ako. Ayan. Pero kay Papang yun ibibigay. Tapos, meron pa akong 100 ata kung may taning yung buhay ko, ganun. Hindi lang ako sure sa dalawang yun ha, kung tama yung pagkakaintindi ko. Pero yun, matatanggap pa yun ni Papang yung 200 kapag namatay po ako. Yun yung mga binabayaran ko sa 6,934 yen monthly. Pero ngayon, hindi na nga po ako nagbabayad. Pero yung benefits na, ito ha, yung benefits na pwede ko pang i-claim na until 80 years old daw ako is yung new in, yung hospitalization, at saka itong surgery. Ganito kasi yung cycle niyan. So, June 1, na-admit ako sa ospital, magagamit ko ulit yung new in and hospitalization. Kailangan pa ng 60 days, counting pa ng 60 days bago ko siya magamit ulit. Tapos, magagamit ko siya ng more than 100 times until mag-80 years old po ako. Yun po ang sabi for the new in and hospitalization. So, anytime, kung man-new in and magkaka-surgery ako, makakatanggap po ako ng pera sa kanila kahit hindi na po ako nagbabayad ng monthly. Yun yung sabi ni Sister Christina sa akin. So, yun lang naman po yung laman ng binabayaran ko sa 6,934 yen. Wala nang iba. Tapos, pinasok ko nga yung mga bata. Ibigay na rin natin yung information about sa mga bata. Umpisahan natin kay Papang. Si Papang naman, meron na siyang separate na life insurance kasi nga, house owner siya dito sa bahay. So, kapag house owner ka po dito sa Japan, meron ka talaga pong life insurance. Example, ma-deads ka ng maaga, yung bahay, automatically magiging paid siya. Parang ganun. So, pinasok ko si Papang sa Dai-ichi. Sinabay ko rin siyang ipasok kasi wala siya yung sa life insurance niya naman na yung katulad sa new in and surgery. Ayan. For emergency lang naman kasi itong new in and surgery. Yun lang yung nakapasok sa
life insurance niya. And ang monthly nun is 2,779 yen. Yun yung kay Papang. New and ano lang siya, surgery. Tapos for Kuya Jerome and Kuya Jake, ipinasok ko rin silang dalawa. Isinabay ko rin sila. So new and surgery lang din kay Kuya Jake and kay Kuya Jerome. So yung kay Kuya Jerome, yung sa kanya, magkano ba monthly niya? Ang monthly ni Kuya Jerome is 2,224 yen nga yung kay Kuya Jerome. Tapos ang nakapasok noon, new and surgery. Tapos meron siyang separate, dinagdagan ko. Kasi nga, pumupunta sa school, hindi natin alam, biglang matumba sa bike, magka-fracture, mabalian. Meron din siyang separate na dinagdag ko sa insurance niya kung sakaling mabalian siya ng buto. May another benefits siya sa ganun. Tapos ganun din kay Kuya Jake. Although yung mga bike nila, may separate insurance na yan na binabayaran yearly. Yung kay Kuya Jerome ata, tsaka kay Kuya Jake. Sa bike ni Kuya Jake, mga around 3,000, 3,500. Ganun din sa bike ni Kuya Jerome. So, may separate insurance din yun kung sakaling ma-aksidente sila sa bike. Iba rin yung insurance na nandito nakapasok sa ano naman, sa Daiichi for bone fracture lang naman ata ang tawag dyan. So, kay Kuya Jerome nga, new in, surgery, and bone fracture, ang monthly nun is 2,224 yen. Tapos, nagmumura ata, depende sa age. Kasi, ganun din yung nakapasok kay Kuya Jake, new in, surgery, at saka sa bone fracture. Pero, ang monthly ni Kuya Jake, mas mura. 1,727 yen lang. Tapos, syempre, si Ate Jackie, dahil Daiichi na kaming lahat, nasa Rakuten kasi si Ate Jackie. So, inilipat ko siya sa Daiichi na pet insurance. So, yung kay Ate Jackie naman, kasi baka may nanonood din ng, ay, naku, wait lang, nagkalat na yung sipon ni Jack. Wait lang. Nagkalat ang sipon ng bebe. Continue naman tayo kay Ate Jackie kasi baka may nanonood na viewer na meron silang pet. Itong kay Ate Jackie, i-dissect din natin. Baka may magtanong na naman in the future. So, yung kay Ate Jackie, around 1,600, 1,700 yung monthly noon. Tapos, hindi ko alam kung nasa 70% plan siya or 50% plan. Nakalimutan ko yung kay Ate Jackie. And, wala dito sa paper. Nandito ba? Parang wala dito yung parang pwede natin ma-dissect kay Ate Jackie. So, yung nasa memory ko na lang siguro, ng pinag-usapan namin doon. Okay, yung pinag-usapan doon is, kung sakaling magkaroon si Ate Jackie ng sakit, anytime pwede namin siyang veterinaryo kasi may pera ding ibibigay sa amin. Pero sa usapan, kailangan muna naming bayaran yung veterinaryo bago nila ma-send yung pera sa amin. Parang ganun yung usapan. Tapos, meron din nakapasok din sa kanya na kapag nakakagat siya ng tao, meron kaming makukuhang pera sa Daiichi para syempre panggastos doon sa taong nakagat ni Ate Jackie. So, hindi kami mababahala na kung sino mang makagat niya sa park, ganyan. Pero hindi naman po talaga nangangagat si Ate Jackie. Pero ipinasok ko na rin sa ganun na kung sakaling makakagat siya, at least, kasi di ba mahal yung mga bayad ng ganyan sa ospital. So at least, hindi kami mangangamba na kung sakaling makakagat ng bata si Ate Jackie, kailangang ipa-ospital, kahit na sabihin na natin na meron din siyang yearly vaccine ng rabies vaccine. Syempre, yung nakagat niya, kailangan mo rin yung ipa-ospital para ma-sure na okay yung bata, di ba? Mabigyan din ng vaccine, rabies vaccine, or ano bang vaccine ngayon, yung anti-tetanus vaccine, para hindi kami mabahala din na baka may mamatay na bata in the future, ganyan, na nakagat ni Ate Jackie. At least, safe, diba? Merong kapanatag sa loob na hindi kami mag-aalala na, uy, yung kagat ni Jackie doon sa bata, baka makapag-ospital, kailangan ng bayarin sa ospital. At least, meron din siyang sariling insurance niya. And lalo na doon sa sakit, na anytime magkasakit si Ate Jackie, syempre, mabilis lang yung buhay ng mga ganyang pet. 15 years lang para ata yung mga life expectancy din nila. Pag umidad yan ng mga 10 to 15 years, papasok na yung mga sakit nila. At least, meron para ka rin nag-ipon ng pera para doon sa future ng pet mo. Parang ganun. So, yun lang yung gusto kong i-share today about sa mga life insurance. Kasi marami pong nagtatanong. At least, pwede ko nang isend sa kanila itong vlog ko today na ito na po yung lahat ng information sa question. And kung sakaling may question pa akong hindi nasagot today, i-comment nyo na rin po dyan down below para sa future vlog, masagot ko na rin po. So, ayun lang po for today's vlog kasi tatapusin ko pa tong itinerary para sa Osaka. Sa summer vacation namin. Super excited na ako. Pero, gumagawa ako ng itinerary kahit na hindi pa ako sure kung bibigyan pa ba ako ng additional chemotherapy. Pero at least, ayan, nakasulat na yung mga gagawin. No! Ay!
Sabi niya, ma, ang ingay-ingay mo, hindi ko na marinig yung pinapanood ko, ma. Kaya nabato tayo ng bola. But anyways, hanggang dito na nga lang mga bro, kasi baka mamaya kung ano na namang iba to sa atin. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay sa channel namin. Sana po nakasagot kayo yung mga questions. And kung hindi ko nga po nasagot yung mga questions, natatakot na tuloy ako kasi baka kung ano na namang iba to, baka mabukol tayo dito. Kalbo na nga tayo, bukol pa tayo. Ayan. Kung may mga questions po kayo about sa life insurance, i-comment nyo po again dyan sa, sa comment section natin. Tapos baka sa mga future, magawan ko na naman ng separate video na ganito, masagutan ko po. And again, yung masasagutan ko lang po is yung alam kong info kasi na-experience ko. Okay? Yan lang po. Again, thank you so much for watching. Please do like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit. Aray, nabato ako kasi ang ingay-ingay ko daw kasi. Bye mga bro!